lakas. Kung bakit tayo po ay naririto ngayong umagang ito, ito ay dahil sa pagmamahal at sa biyaya ng Diyos. Ang ating pong lakas, buhay ay binigay ng Diyos sa atin upang sumamba, mapapurihan muli natin ang ating Diyos sa araw na ito. Sino po ang excited ngayong araw? Amen. Sapagkat ang mga excited sa Diyos at sa pagsamba sa Diyos ay excited din ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Sa umaga pong ito ay patuloy po tayo sa gusto ko pong i-share po sa inyo sa bawat isa sa atin ang katotohanan sa salita po ng Diyos na ito na isang bagay ang ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay nang ating pong makilala ng personal ang ating Panginoong Jesucristo. Nang ating pong maranasan ng personal ang ating Panginoong Jesus. Meron po siyang bagay na ginawa sa atin. Ito ay ang paghahari sa buhay na ito. Ang paghahari sa buhay na ito ay nasa sa kanyang mga anak. Hindi tayo pinaghaharian ng kasalanan, hindi tayo pinaghaharian ng kaaway. Tayo ang naghahari sa buhay na ito. Bakit? Dahil kay Kristo. Ang mga taong naghahari sa buhay na ito, sila yung mga tao na na kay Kristo. Yung mga taong wala kay Kristo, sila ang pinaghahari, sila ay pinaghaharian ng kasalanan ng mga bagay sa mundong ito. Hindi mapagtagumpayan ang bisyo, hindi mapagtagumpayan ang anumang uri ng hilig ng laman, sapagkat ang naghahari ay ang kasalanan o ang kaaway. Pero once po na ang Panginoon Jesus ang siyang naghari sa ating buhay, ang mga tao ay new. Sabi ng Bible, Corinthians, 2 Corinthians 5:17, ikaw ay nabago na at wala na yung dating pagkatao at siya ay nabago na. All things are passed away, the new has come. Ang sabi po ng salita ng Diyos. Kaya, ang mga tao po na nasa Kristo, sila po ay naghahari sa buhay na ito. Kaya makita po natin at maunawaan po natin ngayong umaga na pag tayo po ay nasa Kristo, pag tayo yung naghahari sa buhay. Hindi tayo pinaghaharian ng kasalanan. Dahil si Kristo yung naghahari sa buhay natin, kaya tayo ang naghahari sa ating buhay. Para kung maunawaan natin mabuti, ay ipakita po natin ang katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos, yung the reality. Meron pong the reality o yung realidad. Ano po yung realidad na yun? Yan po ay sinasabi ng salita ng Diyos. Wala naman pong ibang totoo, kundi yung sinasabi ng salita ng Diyos. At kapag ito po yung ating pinaniwalaan na sinasabi ng salita ng Diyos, ito po yung siyang magaganap sa ating mga buhay. Sapagkat kung ano ang paniniwalaan mo ay yun ka. Ngayon, kung ang paniniwalaan mo ay ang salita ng Diyos, yun yung mangyayari sa iyo. At yun yung mangyayari sa atin. Ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Ano po ba yung realidad na mayroon tayo? Bakit tayo kailangan naghahari sa buhay na ito? Sapagkat tayo ay may Kristo. Ito yung ginawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi ng verse ng Roma 5:17 ay, for if by the trespass of the one man, death reigned, referring kay Adam, death reigned, naghari ang kamatayan through that one man, kay Adam. How much more those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness reign in life through the one man, referring to Jesus Christ. Merong unang tao o isang tao na tinutukoy diyan na kung bakit naghari ang kamatayan, si Adan, ang ibig sabihin. At sa pamamagitan din ng isang tao, ang Panginoon Jesucristo, ang siya'y magkatamang tao, ay naghari naman ang righteousness and abundant provision of grace sa pamamagitan ng ating
Panginoong Kristo. Tingnan niyo po, those who receive God's abundant provision and grace, and of the gift of righteousness, reign in life through the one man, Jesus Christ. Sino po yung mga naghahari sa buhay dahil kay Kristo? Ito po yung mga taong, sabi ron, merong abundant provision of grace and the gift of righteousness. Ang pagiging matuwid ay regalo ng Diyos. The gift of righteousness. Ang pagiging matuwid natin ay regalo po ng Diyos. Hindi ito pinaghihirapan. Hindi ito nakukuha dahil grabe kang mag-pray. Grabe kang mag-ayuno. Hindi po nakukuha yan sa mga religious activities. Ang righteousness, ang sabi ng Bible, it is the gift. Ito ay regalo ng Diyos. Ang regalo mo ay tatanggapin mo lang kahit wala kang ginawa. Regalo po yun. Yan po yung ginawa ng Panginoon Kristo. Ano pa po yung ginawa niya? Those who, sabi ng, receive God's abundant provision. Merong abundant provision. Hindi nagkukulang sa provision ng ating Diyos. Sa mga taong naghahari sa buhay nito dahil kay Kristo, merong kang gift of righteousness and abundant provision. Sabi po ng isang, the reality that in Christ will reign in life is supported by the truth of Christ's victory and reigns. Because Christ reign, we reign. Dahil si Kristo ay naghahari, kaya tayo ay naghahari din. Bakit po tayo naghahari din? Sapagkat si Kristo ay naghahari. Kung si Kristo ay ang ating ulo, ng kanyang katawan, tayo yung kanyang katawan, ibig sabihin, tayo ay naghahari din sa buhay nito. Kasi hindi naman pwedeng umupo sa trono yung ulo lang. Pugod na ulo yun. Kaya tayo po ay naghahari din sa buhay nito dahil kay Kristo na naghahari sa atin. Because Christ reign, we reign. Kaya naghahari din tayo sa buhay na ito. Sabi po ng Corinto 2:14, now, thank be to God, who always lead us in triumph in Christ. Nagpapasalamat tayo sa Diyos, bakit po sapagkat tayo ay laging nakasama sa parada ng mga tagumpay. And through us, He uses the fragrance of His knowledge in every place. Ito pong ating tagumpay ay tagumpay ni Kristo. Ngayon, kung ikaw ay tagumpay dahil kay Kristo, ikaw ay naghahari dahil kay Kristo. Kaya ang katotohanan, the reality, tayo pong lahat ay dapat na naghahari sa buhay nito. Hindi naghahari ang gawa ng kaaway, hindi naghahari ang anumang gawa ng sandibulang ito, mga makalamang gawain, kundi tayo po ang naghahari. Kaya palayasin natin ang mga bagay na hindi sa Diyos sa ating pong mga buhay. Dahil tayo ang naghahari sa buhay, God who always lead us in triumph in Christ. Tayo po ay laging sinusubaybayan, dinadirect ng Diyos para sa tagumpay na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sabi po po isang verse, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realm in Christ Jesus. Again, nalaman natin nung nakaraan, tayo pong lahat ay kasama ng Panginoon Kristo na nakaupo sa kanyang trono sa kalangitan. Kaya nga yung seated, na sinasabi yan, and seated as with Him in the heavenly realm, yan po ay nasa aorist tense, yung seated. Ibig sabihin, nasa past tense. In the heavenly realm, exactly where Christ was seated, a seat of favor and authority. Yan po yung mayroon tayo. Dahil kay Kristo na nakupo sa kanyang trono sa kalangitan, yan din yung upuan na mayroon tayo, a seat of favor and authority. Ngayon, kung ikaw ay mayroong authority, ibig sabihin, ikaw ay naghahari sa buhay na ito. Hindi ka pinaghaharian ng anumang uri ng gawa ng kaaway, gawa ng naman, mga bisyo, sapagkat si Kristo ang naghahari sa iyo at sa akin. Kung paano si Kristo ay exactly na nakupo sa heavenly realm, ganun din, exactly where Christ was seated,
Ganon din yung mayroon po tayo, sapagkat tayo ay katawan ng ating Panginoong Kristo. Yan yung katotohanan, kaya tayo ay dapat na naghahari sa buhay na ito. Ngayon, ano ang dapat po natin gawin? Ngayon si Kristo po pala ay naghahari sa ating buhay at dapat tayo yung naghahari. Ano yung dapat natin gawin? Ano yung application na dapat po natin gawin? Una, life application. Live godly through grace. Mamuhay ng mga Diyos ayon sa biyaya ng Diyos. Live godly through grace, relying on His strength and not your own. Letting His grace guide your action every day. For sin shall not have dominion over you under grace. Ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos? Mamuhay tayo na mga Diyos sa pamamagitan ng biyaya at lagi tayong umasa sa lakas ng Diyos na gagawin sa atin, hindi sa ating mga sarili. Sa araw-araw ng ating buhay, umaasa tayo lagi sa biyaya ng Diyos. Ano pa po? For sin shall not have dominion over you under grace. Ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa iyo at sa akin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos dahil tayo kasama ni Kristo ang naghahari sa mundong ito, sa buhay na ito. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Pakitaan pa natin ng verse. Sabi po ng Bible, for sin shall not have dominion over you. Sabi po ng Bible, Romans 6:14 ng King James Version, ang kasalanan ay walang karapatan sa iyo. Ang kasalanan ay walang kapangyarihan sa iyo. For you are not under the law, but under grace. Dahil tayo nasa biyaya ng Diyos, ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. Sabi po ng Amplified Version ay ganito po, for sin will no longer be a master over you. Since you are not under law, but under grace of God's favor and mercy. Ano po yung sinasabi niyan? Since you are not under law, ibig sabihin, hindi ka na slave. Hindi tayo under ng law, hindi tayo slave, but under unmerited grace. Unmerited grace. As recipient of God's favor and mercy. Tayo po ay mga recipient ng pabor ng Diyos at ng habag ng Diyos. Yan yung bagay na ginawa ng Diyos sa ating pong mga buhay. Yan yung ginawa ng Diyos na kailangan natin paniwalaan sa buhay natin. Na tayo po ay hindi under ng kasalanan. Tayo po ay under ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, sin will not longer be a master over you. Hindi ka na sakop ng kasalanan. Hindi ka paghaharian ng kasalanan. Kaya kung sinasabi natin na hindi ko mapagtagumpayan yung bagay na ito, ba't hindi mo mapagtagumpayan? Baka ginagawa mo sa sarili mo, kailangan gawin natin sa biyaya ng Diyos. Umasa tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya pagka po sinasabi natin na, tingnan niyo po itong mga kaisipan ng tao. Halimbawa, yung bagong taon ng New Year resolution. Bakit good for 1 week or good for 1 day? Lang yung gano'n. Sapagkat siya lang yun. Sabi nga, ngayong taon na to, hindi na ako kakain ng marami. Para ako ay sumeksi. Ngayong taon na to, hindi na ako iinom. Ngayong taon na to, hindi na ako tingnan niyo po mga kapatid, yun ay gagawin mo sa sarili mo yun. Hindi na ako. Sabi mo eh. Pero tayo po, bakit tayo ay nagtatagumpay? Dahil sa biyaya ng Diyos. Umaasa tayo sa biyaya ng Diyos. Sapagkat sa sarili po natin ay hindi natin kayang gawin. Kaya sin will no longer be a master over you. Since you are not under the law, but under grace of God's favor and mercy. Yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po, ano
po ba yan? Sinasabi na yan. Sabi ng Titus 2:11 hanggang 12, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Yung grace of God, yan po ang nagbibigay ng kaligtasan. Ang biyaya ng Diyos ay nagbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao. Yan yung favor and mercy. Has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in the present age. Yung biyaya ng Diyos na bumago po sa atin, yung biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin, ito ay nagtuturo na i-deny natin at hindi na natin gagawin ang mga ungodliness and worldly lust. Hindi tayo namumuhay sa pagiging ungodly, mga kasalanan ng mundong ito. Hindi ulit tayo ay pinatawad ng Diyos, niligtas tayo ng Diyos by grace, ay sinasabi nila na aabusuhin ng biyaya ng Diyos. Total, niligtas naman tayo pala ng biyaya ng Diyos. Tayo ay ligtas na. At gawin na natin kung ano yung mga bagay na gusto natin gawin. Hindi po yun tinuturo ng salita ng Diyos. Ang tinuturo ng salita ng Diyos, teaching us that denying, teaching us. Sino po yung sinasabing teaching us na yan? Referring sa the grace of God. Sabi mo na, "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Teaching us, referring to the grace of God. Ang biyaya ng Diyos ang nagtuturo sa atin ng ano? Na i-deny natin at hindi natin gawin ang mga ungodliness and worldly lust. Tama, nakita po ba natin yung sinasabi sa tayo ng Diyos? Kaya hindi natin ginagawa, hindi pwedeng gawing lisensya ang biyaya ng Diyos para tayo ay gumawa ng kasalanan. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, ito, ang biyaya ng Diyos na nagligtas sa atin ay nagtuturo para hindi tayo mamuhay sa mga ungodly way and worldly lust. Yan yung tinuturo ng salita ng Diyos. Hindi tayo naligtas sa biyaya at aabusuhin natin yung biyaya ng Diyos, nasasabihin natin, ako na may ligtas ng biyaya ng Diyos, kaya naman galing ko, ligtas pa rin ako. Mga kapatid, sino yung mga taong nagsasabi nun? Sino yung mga taong nagsasabi nun? Pakita natin sa Bible. Sino yung mga tao na nagsasabi ng mga ganong bagay? Sabi po ni Jude, verse 4, "For certain individual," merong certain individual, "those condemnation was written about them ago have secretly slipped in among you." Merong certain individual na kasama nyo sa body of Christ. Hindi ko sinasabing dito lang sa church na ito, kundi kasama saan? Sa body of Christ. Sumasama sa mga gawain, sumasama sa pagsamba, sumasama sa mga umaten sa born again church, umaten sa Christian church, umaawit ng mga born again song, Christian song. Pero, itong mga tao ito, sabi niya na, they are ungodly people who pervert the grace of our God into what? A license for immorality. Ginagamit nila yung biyaya ng Diyos, itong mga tao ito, para maging lisensya saan? Sa paggawa ng immoralidad. Itong mga tao daw na ito, sabi ni Jude, mahabang panahon kasama ninyo siya. Nandiyan kasama niyo, baka nakatabi mo yun. Nasa kapulungan, nasa church, nasa body of Christ, nasa kasama. Itong mga tao ito. Pero, itong mga tao daw na ito, they are ungodly people who pervert the grace of our Lord. Sinasabi nila na may biyaya naman ng Diyos, kaya ginagawa nilang lisensya ang paggawa ng kasalanan. And deny Jesus Christ our Lord, sovereign and Lord. Bakit sa pamamagitan nun, nadidinay nila ang Panginoon sa Kristo? Totoo, nadidinay ang Panginoon. Bakit? Sinasabi lang na si Jesus ang kanilang Diyos, pero hindi nakikita sa kanilang gawa. Yan yung mga tao po na yan. Kaya ang mga tao
pinag-aarihan ni Kristo sa buhay na ito. Sila yung mga tao na nauunawaan kung ano yung biyaya at tinanong niya sa Panginoon. Sapagkat ang biyaya ng Diyos, ito yung nagtutulak sa atin para gawin ang mga magagandang bagay, mga tamang bagay. Ito yung nagtutulak sa atin para maglingkod na tungkol sa Diyos. Ito yung nagtutulak sa atin para gawin natin yung mga bagay na gusto ng Diyos sa atin. Yun yung tinuturo ng salita ng Diyos para sa atin. Kaya hindi pwede kamukha nito na sinasabi ni Jude na ginagawang lisensya ang biyaya ng Diyos. Ginagawang passes. Total naman. Ligtas ako. Totoo kayang ligtas yung gano'n? Sa tingin niya. Ayan, nasa Bible lang. Ginagawang lisensya ang pagkakasala. Ligtas naman daw siya. Kaya okay lang gawin na niya yung mga immoralidad na ganitong gawain. Mga kapatid, it is questionable na ang tao na sinasabi niyang ligtas siya pero namumuhay sa immorality. Hello? Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Hindi pwede, gano'n. Kasi ang totoong tumanggap ng biyaya ng Diyos, inaayos ang lahat. Inaayos ang buhay. Sapagkat hindi ang kasalanan ang nag-ahari sa Kanya, ang nag-ahari sa Kanya ay si Kristo. Kung si Kristo ang hari at si Kristo ay malakas at makapangyarihan, walang pwedeng manaig na kasalanan sa buhay mo na hindi mo kayang pagtagumpayan dahil sa biyaya ng Diyos. Dahil kayo, maasa po tayo sa biyaya ng Diyos. Lagi. Ang biyaya ng Diyos, hindi natin ginagawang lisensya. Ang biyaya ng Diyos, inaasahan natin para tayo ay lalong magtingkod ng gusto sa Diyos. Live godly through grace. Mamuhay ng maka-Diyos dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi na pumuhay ng ungodly dahil andyan na may biyaya ng Diyos. Yung iba, ganun yung nagiging kaisupan. Makapamuhay na nga ng okay na nga ng gawin ko ito kasi may biyaya naman ng Diyos, pagmahal naman ako ng Diyos, patatawagin naman ako ng Diyos. Eh, bali po kaisipan niyo. Ang nag-iisip lang ng ganon ay hindi paligtas siguro. Kasi paano mo nag-iisip yung ganong bagay? Anday nga yung biyaya ng Diyos matutulak sa iyo ng tamang gawin, bakit yun pa yung naisip, masamang gawin. Kaya, live godly through grace. Yan po ang totoong mensahe ng biyaya ng Diyos. Hindi ito pag-abuso sa biyaya. Marami po kasing nagtuturo niyan, ano? Kaya sa lahat ng mga nakikinig ng ating YouTube and Facebook, ito po ang totoong mensahe ng Diyos. Ang totoong tumanggap ng biyaya ng Diyos, hindi gumagamit ng lisensya para sa kasalanan. Ang totoong tumanggap ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ay namumuhay para sa mga Diyos na pamumuhay. Yun yung taong totoong tumanggap ng biyaya ng Diyos. Nakikita sa buhay, nagre-reflect sa buhay. Kasi yung tinanggap ko, magre-reflect sa iyo. Hindi pwede hindi magre-reflect ang biyaya ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, una, live godly through grace. Pangalawa, live abundantly as promised. Ang mga taong naghahari sa buhay nito, sila yung mga taong nabubuhay abundantly as promised. Ano po yun? Yung namumuhay sila dun sa pangako ng Diyos. Kaya sabi ng aling mga pangako po, dapat nag-pray ka siguro. Live abundantly as promised. Yan po yun eh. Kaya sabi po na salita ng Diyos, live abundantly as promised. Trusting God to fulfill His word in your life. Embrace His blessings and flourish in His provision. Yung live abundantly as promised, ito po yun. Trusting God to fulfill His word in your life. Nagtitiwala ka na ang mga pangako ng Diyos ay mangyayari sa buhay mo. Ang mga pangako ng Diyos na ito ay magkakaroon ng fulfillment sa iyo. Sapagkat, yan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Tingnan niyo po live abundantly as promised. Meron po bang Bible verse na gano'n? Sabi po ng John 10:10 sa King James Version, basahin po natin. The thief cometh not but for steal, to kill, and to
destroy, referring to Satan. Ngunit si Kristo naman, sabi niya, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Ako, sabi ng Panginoon Kristo, ako ay naparito upang ikaw ay magkaroon ng buhay na masagana. Abundant. Yan yung sinasabi ng Diyos, kaya live abundant as promised. Paniwalaan natin na yung kanyang pangako ay mangyayari sa ating mga buhay. Live abundantly as promised. So yan po, sabi po ng Panginoon Jesus yan. Pangako po niya yan. Yung po bang pangako ng Diyos na ito, pwede na pangahawakan natin? Pangahawakan po natin. Si Jesus mismo ang may sabi. Kunin muna natin ang context. Ang context po niyan ay ang mga tupa. Sino rito ang tupa ng Diyos? Sino ang tupahin? Alam dito nun. Tayo ay mga tupa ng Diyos. Sabi ng Diyos sa kanyang mga tupa, I am come. Ako ay naparito upang ang mga tao ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Pinagpalang lubos. Bigyan natin ng ibang nanataya. Yan po ay King James Version. Basahin natin yung sa NLT, New Living Translation. Tingnan niya, napakaganda niya. The big purpose is to steal, kill, and destroy. But my purpose, sabi ni Jesus, is to give them a rich and satisfying life. Hallelujah. Ang gusto ng Panginoong Jesucristo ay ikaw ay yumaman at masatisfy sa buhay. Yun yung nais ng Diyos. Yan yung pangako ng Diyos. Kaya ang mga pangako ng Diyos, sinasabi natin, mga pangako mo, liwanag at gabay. Sa bawat sandali, may pag-asa at kandungan. Bakit po? Dahil totoo ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. At ang pangako ng Diyos, rich and satisfying life. Naniniwala po ba tayo dyan? Gusto niyo po bang mangyari sa inyo? Amen. Kasi po, hindi kayo makumbinsido. Bakit? Pastor, parang mahihirapan naman ako sa buhay. Kasi nga, yun ang sinasabi mo eh. Yun ang iniisip mo. Sino ba hindi nahihirapan sa buhay? Nahihirapan din naman ako sa buhay, kaya lang hindi ko na sinasabi yun. Ang sasabihin ko na lang, ako'y pinagpala. Ako'y sabi ng Diyos, ako'y mabubuhay ng abundantly, ako'y siya rito. I am blessed and highly favored. Yun yung sasabihin na natin, hindi na tayo umaasa sa pakiramdam natin, hindi na tayo umaasa sa nararamdaman natin. Umaasa tayo, idinadivert natin yung ating nararamdaman sa pananampalataya sa Diyos. Amen. We will live by faith and not by sight. Hindi tayo na umaasa sa nakikita lang natin. Ang ganito ang sitwasyon ng buhay. Ganito ang nararanasan ko. Hindi tayo umaasa sa nararanasan at nakikita natin. Umaasa tayo at pinangahawakan natin ang mga pangako ng Diyos na ito ay tiyak na mangyayari sa atin. Pagka po ganyan na yung ating pananaw sa buhay, mga kapatid, ano ang sitwasyon ng buhay mo, hindi ka na magre-reklamo, magtitiwala ka sa Diyos. Puro aawit ka ng papuri sa Diyos. Puro pag-awit ng papuri sa Diyos ang iyong aawitin. Bakit? Hindi ka makukuhang magreklamo sa buhay sapagkat iba na yung pananaw mo. Ang naging pananaw mo na ay yung sinasabi ng salita ng Diyos at hindi na yung nararanasan mo sa buhay nito. Tingnan niyo mga kapatid, ganito po yan. Hanggat hindi po natin pinaniniwalaan ng gusto, ng kumbinsido ka sa mga pangako ng Diyos, malabong mangyari po ito sa atin. Totoo po yan. Malabong mangyari ito sa atin. Kasi ang Diyos, ang requirement niya, maniwala ka para maranasan mo. Ang mundo kasi, ang requirement ng mundo, nakita mo para paniwalaan mo. Si Lord hindi. Paniwalaan mo muna bago mo makita. Hanggang ito po ay hindi na, ito po yung maturity ng teaching na ito. Natapos na po tayo sa series na ito. Napakatagal ng panahon. Ito po ang maturity ng teaching na ito, mga kapatid. Yung mga bagay na pangako ng Diyos,
Diyos ay lagi mong sasambatin, paniniwalaan mo kahit sa sitwasyon na hindi maganda ang nararanasan mo. Kahit sa sitwasyon na may problema kang pinagdadaanan, mas lalo mong sabihin na ikaw ay blessed and highly favored. Ikaw ay pinagaling na ng Diyos. You are rich and godly. Lagi mong sasabihin yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Bakit? Kapag ganun na ang lumalabas sa bibig mo, despite na meron kang pinagdadaan ng mga problema, lalayasan ka na ni Satanas. Bakit? Sasabihin ni Satanas, pati taon doon, dami ka nung ginagawa mga pagsubo sa kanya, bakit puro praise the Lord, so bingin natin, ako, alis na ako. Hanggat po mga kapatid na ang nararanasan natin sa buhay, yun yung kinukonfess natin. Ako po, sasabihin ko yan, hindi mangyayari sa atin mula una ng pinag-aaralan po natin. Kasi po, ito ay mangyayari lang kapag lagi natin sinasabi, despite na meron tayong pinagdadaanan, at tiliwas sa sinasabi natin. Anya pa po ba kayo mga kapatid? Nasa sukdulan na po tayo ng leksyon na ito mga kapatid na. Kaya kailangan po sabay-sabay, walang maiiwan, mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos, mararanasan natin ang mga pangako ng Diyos, mararapture tayo ng masagana, matagumpay, rich and godly, rich and satisfying sa buhay na ito. Dahil tayo ang naghahari sa buhay na ito at hindi ang kasalanan sa mundo ito. Praise the Lord! Hallelujah! Yan po mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay. Lagi nating paniniwalaan, lagi nating pangahawakan sapagkat ang sabi, experience a rich and satisfying life by embracing God's grace, trusting in His provision, and living with purpose and joy. Niyayakap natin ang biyaya ng Diyos. Nagtitiwala tayo na ang Diyos ay magpuprovide sa panahon ng ating mga pangangailangan. At tayo ay mamumuhay sa purpose ng ating buhay ng mayroong kasiyahan. Yan po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya experience a rich and satisfying life. Yan ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi po ng Timothy 6:6, yet through godliness with contentment it's celebrated. Ano nais ng Panginoon? Through godliness with contentment. Yan yung nais po niya sa ating mga buhay. True godliness with contentment. Kaya, live abundantly as promised. Pangatlo, live well through the cross. Meron man tayong nararanasan parang nauupo ka man. Natrangkasan ka, meron ka nararanasan pasakit sa katawan mo, pero paniwalaan mo, mamuhay ka, live healthy through the cross. Panampalatayahan natin na tayo ay pinagaling na ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang latay tayo pinagaling. Kasi nga hindi tayo umaasa sa nararamdaman natin, umaasa tayo dun sa pangako ng Diyos sa atin. Kaya meron tayong nararamdaman para magtiwala tayo sa Diyos na siya ang ating manggagamot. Health is its fullest extent is grace through the finished work of Christ. While we can only do so much to protect it, the cross has done it all. Tinapos na sa pamamagitan ng finished work ng Panginoon Jesucristo. Saan? Sa krus ng Kalbaryo. Kaya health is fullest extent is grace. Ayon sa biyaya ng Panginoong Jesucristo, tayong lahat ay healthy. Dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa krus ng Kalbaryo, hindi lang po kasalanan ang dinala ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon ang ating sakit at karamdaman ay dinala ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Pinako niya. Kasama nga pakok sa krus ng Kalbaryo. Kapag po yun ay ating pinaniniwalaan, ito ay siyang mangyayari sa ating mga buhay. Alam niyo po ba mga kapatid, no food can consider 100% safe due to various factors. May mga factors po yan. Wala pagkain na may consider natin 100% safe. Tama po ba? May mga
Kasi kung ano mga kainin mo, nagre-reflect sa'yo. Bakit? May mga various factor. Unang various factor. Contamination risk. Yung pagkain na yung kinakain, nakontamina. Nagkaroon ng mga bacteria, ano pa ba yan? Na? Kung ano mga gamot. May mga contamination. Nagbibigay ng pwedeng makasama sa ating kalusugan. Dahil nako-contaminate sila, napapanis, nakakain ka ng panis, kung panis. Nakakain ka ng na nakontaminate ng pagkain. Ano ba yung mga nakaka-contaminate? Alam ni Chef Naima yan. Pangalawa, foodborne illnesses, yung mga pagkain na nagpapibigay ng mga nagkakaroon ng sakit kapag yung natin. Sanhi ng sakit kapag natin mo. Na food poison dahil sa kamoting kahoy. Ang sabi daw nila, kaya nagkakaroon ng food poison ng kamoting kahoy sapagkat kapag ang laman ay natutukan ng diretso sa araw. Kasi yung kamoting kahoy naglalaman sa taas. Dapat sa baba. Huwag mo kakainin yung kamoting kahoy na naglaman sa taas. Hindi po pangkaramiwan yun. Walang ganun ata. Dapat sa ilalim para hindi nagkapunta. Kaya ganun yung nangyayari. Pangatlo, mayroong mga pagkain kapag kinain mo na allergy. Sa kaya sensitivities. Pag nakain mo, di ba sino po ang merong allergies dito? Pag nakakain ka ng bato, yung makakain ka ng lechon, bakit gano'n? Tumataas ang high blood mo. May allergies, namamantang ng talang katawan. May mga gano'n. Due to allergies, various factors yan. Sensitivities, kasi kapag nakakain ka ng mga bagay na ito, yun yung nangyayari. Kaya, no food can be considered 100% safe. Ano pa ba? Mga processing. Food processing. Ano pa ba yung mga food processing? Mga food processing, mga process. Halimbawa ay pinrasis mo yan, kaya lang napasukan ng bakterya o ng... Di ba nagkakaroon ng epekto sa katawan ng tao kapag nakain. Pag nakain mo siya. Kaya, sasabihin na wala ang kalusugan. Hindi na malusog kasi nagkaroon ng sakit. Bilhin mo yung processing food. Alam mo, yung dilata. Imagine po yung baka na pinasok sa lata. Isang taon, 2 taon, 3 taon, pwedeng tumagal na nasa lata. Tama po, ano? Baka yun. Pero na-process, pwedeng tumagal ng ilang taon dun sa lata. O, ngayon, kayo ka lang nilagay dyan. Nilagyan ng formalin. Nakakasama yan sa ating kalusugan. Kaya no food can be considered 100% safe. Tama po? Yan yung nangyayari, natural toxin. Napanis niya, ayan, natural toxin. Ganyan nangyayari. Kaya po, sa lahat ng pagkain, kahit sabihin mo, ikaw pa ang nagluto niyan, ikaw pa bumuli sa palengke niyan, pag nadapuan ng bakaw yan, nangitlog na ron. Wala. Kaya no food can be considered 100% safe. Wala. Kakain pa po ba kayo mamaya? Para maalis ang ating agam-agam, ang sabi na salita ng Diyos ay ito. For every creature of God is good, and nothing is to be refused. If it is received with thanksgiving. For it is sanctified by the Word of God and prayer. Yan. Pwede mo na kayong kainin lahat.
pagpapasalamat. Ito ay nalilinis ng salita ng Diyos at na panalangin. Kaya huwag kang magkakakain na hindi nag-pray. Yun ang pinakamahalaga. Kasi po yung sanctify, tingnan niyo po yung sanctify, ay ibig sabihin ng sanctify, kaya sanctify ay hagiaso. Ang ibig sabihin ng hagiaso, purify or cleanse. Purify or cleanse. Kaya ang panalangin, kapag bago kumain, ay mahalaga. Huwag kang kakain ng hindi nananalangin. Pero pwede kang manalangin kahit hindi ka kumakain. Naintindihan po natin yan? Huwag kang kakain ng hindi ka nagpray-pray. Sabi mo, Amang Diyos, pagpagkain ito, sanctify this food, nang binigay sa amin ng kalatasan, kagaling sa mga aming karamdaman, at pagpapala sa aming buong katawan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, pagka pinagpe-pray mo, sabi ng Diyos, pinupruy pa niya ito at nililinis. Di ba, meron pa ng panalangin para ma-open yung nagluto. Pag pinanalangin mo, Panginoon, pakalinisin niyo po ang pagkain ito. Sabi ko rin ang nagluto, lagay ko rin tayo. Hindi ba ako nilagay dito? Huwag mo na sabihin pakalinisin pa, sabihin mo na lang purify. Para social. Para hindi na open yung nagluto, baka narinig ka ng nagluto. Pakalinisin mo po. Para magnapakalumi. Kaya po, hagiaso, purify, cleanse. Bago ka kumain, ipag-pray na halaga po yan. Amen. When you pray, sanctify the food. That is purified from anything harmful to your health. Kaya ang mga anak ng Diyos, pinagpe-pray yung pagkain para maging malinis. Hindi maka-apekto, hindi magdala ng harmful effect sa ating kalusugan, sa ating pangangatawan. Yan yung nais ng Diyos. Ganyan po. Pang-apat, live happy whatever the circumstances. Ang mga taong nag-ahari sa buhay ay namumuhay ng masaya anuman ang sirkumstansa ng kanyang buhay. Totoo po ba yan? Meron po ba sa Bible yan na namumuhay ng masaya kahit meron anumang sirkumstansa ng buhay? Meron. Si Habakuk, ang sabi ni Habakuk sa Habakuk 3:17-18. Though the fig tree may not blossom, nor fruit be in the vine, though the labor of the olive be fail, and the fields yield no food, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herb in the stalls. Ano ang ibig sabihin? Sabi niya ba ko, kahit hindi mamunga, magbulaklak, ang mga purukawan, matayman ng mga hayop sa kawan, o hindi man magbigay ng bunga ang mga ubasan, sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Kaya po ba natin sabihin yan, despite na mayroong mga sirkumstansya at nagdadaanan? Si Habakuk, nasabi niya yan. Bakit nasabi ni Habakuk yan? Dahil ang kanyang fully trust, ang kanyang buong pusong pagtitiwala ay nasa Panginoon. Ang makapagsasabi lang po niyan ay yung mga taong nagtitiwala sa Diyos. Kahit anuman ang mangyayari, ako man ay hindi kumita ngayon, nalugi man, hindi man ang aking mga hayop, ano man yung nangyari, namatay man mga bakahan, ano man yung nangyari. Sabi niya ako, I will rejoice in the Lord, I will be joyful in God, my Savior. Ito po ay nasasabi ng mga tao ng sukdulang pananampalataya sa Diyos. Sapagkat sabi niya, para bang ang pananaw niya ay ganito, mawala na ang lahat, wag lang ang Diyos. Sapagkat kahit mawala ang lahat, kung may Diyos, pwedeng ibalik ng Diyos. Pagka ang pananaw po natin sa buhay ay laging ng Diyos lang. Minsan, kaya inaalaw ng Diyos na mawala para tayo ay lumapit at magtiwala sa Kanya.
Kaya po mga kapatid, anumang sirkumstansya ang nangyayari sa ating buhay, matutong magalak, matutong sumaya, sapagkat kapag kami sirkumstansya na pinagdadaanan sa buhay, anuman ito, ikaw ay masaya pa rin mga kapatid. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Proverbs, a cheerful heart is a good medicine. Kapag ikaw ay may masayang puso sa panahon na ikaw ay may pinagdadaanan hindi maganda, ang sabi ng Diyos, yan ay gamot sa iyo. Medicine. A cheerful heart is a good medicine. Ang sabi ng Tagalog, ang pagiging masaya ay gamot. Yung masayahin. Kaya po mga kapatid, meron pang mga sirkumstansya na pinagdadaanan maging masaya. Kaya ang sabi ng Apostol Paul, inuutos niya sa mga Kristiyano ay ito, rejoice in the Lord always. Again I say, rejoice. Sabi po ni Apostol Paul, rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Pastor, kaya nasabi na Apostol Pablo yan, maganda din ang kadaanan niya. Sino may sabi? Alam niyo po ba yung context niyan? Nasa kulungan si Apostol Pablo sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Nasa kulungan, hindi natin sa kulungan si Apostol Paul. And yet, habang siya ay nasa kulungan, ang sabi niya sa mga Kristiyano, rejoice in the Lord always. Di ba dapat ang mga nasa labas ng kulungan ang magsabi kay Apostol Paul ng Apostol Paul, maging magalak ka, kasama mo ang Panginoon, alamang kami dyan, nakakulong ka man dyan, wala ka namang kasama dyan, nasa mapapulina ka, magalak ka lang. Andan si Lord kasama mo. Okay po ba pag gano'n? Okay naman ha? Pero bakit parang kakaiba? Si Apostol Paul na nasa kulungan, ang sinasabihan niya na mag-rejoice ay yung mga taong nasa labas ng kulungan. Ang sabi ni Apostol Paul sa kanyang sulat, sa mga taong Kristiyano, na pagdadala niya ng sulat na ito, yung mga Kristiyano, sabi niya, rejoice in the Lord always. Yung po bang sinasabing always, meron po bang except na circumstance dyan? Na sinasabing mag-alala ka sa Diyos, kapag ka pinagpala ka, mag-alala ka sa Diyos. Kapag nakuha mo na yung gusto mo, mag-alala ka sa Diyos. Ang sabi ng Apostol Paul, rejoice in the Lord always. Kahit may pinagdadaanan ka, may sirkumstansya, may problema, ano man ang meron kang trial sa buhay, rejoice in the Lord always. Yan yung sinasabi ng Panginoon. And again I say, sabi ni Lord, sabi ni Paul, and again I say, rejoice. Inuutos niya sa mga Kristiyano na anuman ang pinagdadaanan sa buhay, anumang sirkumstansya sa buhay, maganap sa Diyos. Sapagkat bakit ka magagalak? Sapagkat ikaw ang naghahari sa buhay na ito, kasama si Kristo, kaya dapat ka lang maganap, anumang sitwasyon ang problema mo. Bakit? Sapagkat may Diyos na karapat-dapat mong pagtiwalaan ang lahat ng kanyang mga pangako na sinasabi sa iyo at sa akin. Kaya tayo lahat ay nagagalak sa Panginoon. Tingnan mo nga yung katabi ko nagagalak. Galak na galak. Sabihin mo, ako'y nagagalak. Galak na galak. Ang kapatid, kapag tayo ay nagagalak sa Panginoon, anumang sirkumstansya ng buhay natin, ang tawag doon, maturity. Pero, kapag ka meron pang pinagdaan ng sirkumstansya ng buhay, akala mo ka pinagsukluban ng langit at lupa. Childish Christian yun. Bakit ko sinasabi yan? Sabi sa inyo kanina, nasa dulang teaching na tayo ngayon. Childish Christian, kapag ka meron kang problema, lungkot na lungkot ka, hindi ka na makadala ng church. Kung sino-sino pa sinisisi mo, sige pa may aso, sige pa yung pusa. Childish Christian yun. Pero ang mature Christian, ano man ang pinagdadaan ng problema, sasabihin niya, magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Ako'y magagalak pa rin sa Diyos. Sasamba pa rin ako sa Diyos. Pagpupuri pa rin ako sa Diyos. Sapagkat siya karapat-dapat na sambahin at purihin. Ano man ang mayroon akong problema pinagdadaanan. Sapagkat lahat ng problema ito, kapag nilamit ko sa Diyos, itong lahat ng ito, tapos. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon.
kasama ang Panginoong Jesucristo. Kaya yung for application na ito. Ano po yung for application? Pangalawa. Tatlo. And pang-apat. Live godly, live abundantly, live healthy, and live happy. Amen! Yan yung mga tao na naghahari sa buhay nito dahil kay Kristo. At dahil si Kristo naghahari sa iyong buhay, everybody declare, in Christ, I am free. Free in life. Everybody, read. In Christ, I am free in life. Tayong yung nakatayo at sabay-sabay, sabihin mo, in Christ. In Christ, I am free in life. Dahil kay Kristo, tayo ay naghahari sa buhay na ito. Hindi tayo pinaghaharian ng problema. Pwede mong paralisin, pwede mong takasin. Alam niyo po, sa lahat ng problema na dumarating, pwede mong piliin kung ikay malulungkot o sasaya. Nasasali yung pagpili. Pwede mong piliin sa araw-araw ng buhay mo kung malungkot ka o masaya ka. Sapagkat ikaw ay nandun sa panahon ng pagpili. Bakit? Eh dahil kay Kristo, ikaw ay naghahari na sa buhay na ito. At dahil may naghahari sa buhay na ito, walang puwang na pagharian tayo ng lungkot, pagharian ng mga gawa ng kaaway ng sanlibutan ito, pagharian ng bisyo, sapagkat tayo ay nangingibabaw sa lahat ng ito. Dahil si Kristo ang pinaka-supreme. Si Kristo ay naghahari sa ating mga buhay. Sa oras mo ito, pwede kang pumikit at manalangin ng personal si Diyos. Na dahil ikaw yung nag-ahari sa buhay na ito dahil kay Kristo. Pwede mong ideklara at salitain yung mga bagay na gustong kumontrol sa'yo. Pwede mong palayasin. Ano mang mga kaaway, ano mang makasandibutang gawain, bisyo, o ikaw ay inaakit ng sanlibutan ito sa mga bagay na papalayo sa Diyos, pwede mong palayasin sapagkat ikaw ay naghahari sa buhay na ito kasama ni Kristo. Yes. Hallelujah. Thank you, Father God. Ang iyong mga anak sa oras na ito ay lumalapit sa iyo, lumudulog sa iyo. Sapagkat sila po, kami, na naririto mo, na iyong mga anak, ay nagtitiwala, nananampalataya sa ginawa mo na kami ay mag-ahari sa buhay nito dahil kay Kristo. Kami na yung mga anak ay tagumpay at hindi talunan. Kami ay mundo at hindi mundo. Kami ang magpapautang at hindi kami ang mangungutang. I declare it sa buhay ng iyong mga anak, sapagkat ang iyong mga anak ay namumuhay ng makadiyos, nabubuhay ng abundantly, nabubuhay ng healthy, nabubuhay ng may kasiyahan, kagalakan, sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinananampalatayaan. Umaasa po kami lagi sa iyong biyaya, aming Ama. Umaasa po kami lagi sa iyong kapangyarihan. Wala kaming magagawa kung wala ang iyong kapangyarihan sa amin. At dahil ikaw ay nasa sa amin, we will reign in life. Ikaw ang mag-ahari sa buhay namin. Ikaw ang nag-ahari sa aming buhay. Ikaw ang mag-ahari sa aming pamilya. Ikaw ang mag-ahari sa lahat ng aming negosyo, ng lahat ng aming tinatangkilik. Ito ay sa iyo at para sa iyo, aming Ama. At dahil ito ay sa iyo, ikaw ang may tungkulin upang ito'y pagyabong sapagkat kami mga katiwala lamang sa lahat ng ito. Tagapagtingan, tagapag-alaga. Ikaw ang Diyos na nagpapalabo. Ikaw ang Diyos na nagpapatukot. Ikaw ang Diyos na nagpapabuna. Maraming salamat po, aming Ama. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise you, praise you.
bless you. Narinig po ninyo ang mga panalangin ng iyong mga anak sa oras na ito. Ano man ang deklarasyon ng kanilang mga labi, ano man sinasalita ng kanilang mga labi sa oras na ito, Ama, ikaw ang Diyos na nakakarinig. At ang sabi ng iyong salita, anumang narinig mo sa amin ay gagawin mo sa amin. Kaya lahat ng aming sinasabi sa oras na ito ay mga positibong bagay. Sapagkat ito ang gagawin mo sa aming mga buhay. Hallelujah. Oh. Kung mayroong mga bagay na nagtatangkang na ikaw ay pagharian, kasalanan, desisyonan mo sa oras na ito, tayuan mo ang pangako ni Kristo na ikaw ang dapat na maghahari sa buhay na ito sapagkat ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay pinaghaharian ni Kristo. Tayuan mo at panindigan mo na ikaw ang naghahari. Palayasin mo ang naghahari-harian sa iyong buhay. Palayasin mo ang naghahari-harian kasalanan, ang mga naghahari ang nagbabanta na ikaw ay malayo sa iyong pinaniniwalaan. Salitain mo ang mga pangako ng Diyos sa iyong buhay. Dahil kay Kristo, we reign in life. Ama, marami pong salamat sa iyong mga pangako na aming pinangahawakan. Marami pong salamat. Ito po ang siyang mangyari sa aming buhay at patuloy na ikaw ang Diyos na siya maluwalhati sa lahat ng aming mga ginagawa, sa lahat ng aming mga paglilingkod. Amang Diyos, magbigay ng karangalan sa itakilang pangalan. Sa oras na ito, sa lahat ang patuloy. Pasalamat sapagkat ang mga salita mo ay aming hinahayaan po namin matalim sa iyong mga puso na lalo, tutulog, mamunungan at magbibigay ng parangal sa iyong dakilang pangalan. Salamat po ang aming amang Diyos, luwalhatiin at dakilain ka sa pangalan ng aming Panginoon Jesus sa Nagawad Israel. Sino po dito ang hindi pinagpala ng Diyos? Amen. Lahat po tayo pinagpala ng Diyos. Kaya marapat lamang po natin na ibalik ang para sa Kanya. Panalangin po natin ang ating mga tithes and offering. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa patuloy na pagpapala na pinagkakaloob mo sa bawat isa. Dalangin namin Panginoon na ang bawat hawakan ng aming mga kamay ay patuloy na pagpalain. Dalangin namin na ang lahat ng aming pinagkukunan ng income, Panginoon, ay lalo mo pang pagpalain, Panginoon, upang maging pagpapala kami sa iba. Ama, sa iyo lamang namin ibinabalik ang mataas na pasasalamat at papuri sa kamang pangalan ni Jesus. Amen.